here, this has been going on for years. Kailan inumpisa na nito? Manipis lahat. Simento, hindi pantay-pantay. Basta hindi maganda ang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sabihin kung bakit ganito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pa dapat. Tapos, ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito kasama sa kontrata yun. Hindi napigilang magalit ni PBBM nang bumisita ng Bulacan. Substandard at palpak na flood control project kasi ang kanyang nadatnan. Yan ay sa kabila ng milyon-milyong pisong ginastos para sa mga proyekto. Una na raw ni-report sa mga otoridad ang issue pero hanggang ngayon wala pa ring aksyon. Pinagpapaliwanag na ng Pangulo ang kontratista na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Mas mabuti raw na personal din nilang makita ang dinulot nilang aberya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, TCL Smart TV at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Sinumbong sa Pangulo. Palpak na flood mitigation project sa Bulacan ininspeksyon ni PBBM. Contractor na St. Timothy Construction Corporation ng pamilya Diskaya pinagpapaliwanag. Senate Minority Leader Tito Soto giniit na hindi dapat tumanggap ng campaign donation ang mga mambabatas mula sa mga kontratista. Pero SP Cheese posibleng makalusot sa issue ayon sa election lawyer. Naging arogante na raw. Police Chief General Nicolas Torre binanata ni journalist Ramon Tulfo. Buong PNP suportado raw si Torre. Exclusive sa gitna ng haka-haka at Tim Hortons, nanindigang hindi magsasara sa bansa. At it's official, Liza Soberano kinumpirmang hiwalay na sila ni Enrique Hill. Naman kayo. Dismayado ang Pangulo sa kanyang nakita nang inspeksyonin niya ang ilang flood control project sa Bulacan. Milyon-milyon ang halaga ng mga proyekto pero halos wala raw pakinabang ang mga ito. Ang kontratista, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Isang gigil na Pangulo ang humarap sa media at binueltahan ng top 2 contractor sa maanumalyang flood control projects, ang St. Timothy Construction Corporation. Numero 1 ang lalawigan sa listahan na may mga pinakamaraming flood control projects. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titignan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Tinutukoy ng Pangulo ang 96.4 million peso project ng kumpanyang pag-aari ng pamilya Diskaya, isang river protection structure sa Bulusan, Bulacan. Nagpadala ng scuba diver sa Pangulo at napag-alaman na hindi well-maintained ang istruktura. Natatabunan na ng silt ang pader, hindi nakadikit ang mga sheet pile support at may mga puwang, kaya't mahuna ang protection structure. Sa isang sulat na natanggap ng Presidential Communications Office, inilahad ng isang residente mula Francis, Bulacan ang mga sirang dike sa kanilang lugar. Nai-report na raw ito pero wala pa ring aksyon hanggang ngayon.
Ayon sa residente, umaabot ng 1 hanggang 4 na buwan bago humupa ang tubig baha sa kanilang lugar. This has been going on for years. Kailan inumpisa na nito? Tanong ng Pangulo kay Bulacan Governor Daniel Fernando na makikitang naghihintay sa sagot ng barangay chairman. Manipis lahat, simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Kaya kailangan nila sabihin kung bakit ganito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pa dapat. Tapos, ito pa. Lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito kasama sa kontrata yun. Sa sobrang tagal na umanong hindi nagde-desilt ng St. Timothy, tinubuan na ng halaman ang ininspeksyon nilang lugar. Mahigit 135.6 million pesos ang kabuuang halaga ng dadalawang proyektong ito. Sa Kalumpit, Bulacan, ininspeksyon din ng Pangulo ang mga proyekto ng top 12 contractor Wawaw Builders na may 58 flood control projects sa probinsya. Sa sumbong sa Pangulo.ph, unang pahina pa lang ng listahan ng Wawaw Builders projects, umabot na sa tumataginting na 1.7 billion pesos. Ipapatawag daw ng Pangulo ang mga kontraktor at susuriin ng mabuti kung saan napunta ang bilyong pisong nagastos ng gobyerno sa mga flood control project na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Suportado ni Senate Minority Leader Tito Soto ang ikinakasang investigasyon ng House Tri-Committee sa questionableng flood control projects. Nagugat ang issue sa tinaguriang ham and cheese insertions sa 2025 budget na una nang iniulat ng Billionaire News Channel. Cordial kung ilarawan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang relasyon nila ni SP Cheese Escudero. Pero bumuelta ito sa patutsada ni Escudero, kasunod ng pagsuporta umano niya sa charter change at kay House Speaker Martin Romualdez. Ani Escudero, the Senate is not your playground. It may not be my playground, but neither is it his circus or comedy bar. Tumanggi naman si Soto na direktang magkomento sa pag-amin ni Escudero na campaign donor niya ang isa sa mga top contractor sa mga flood control projects. Baka sabihin niya ako'y kasama sa demolition job. Pero giit ni Soto sa On Point ng Billionaire News Channel, hindi dapat tumanggap ng kontribusyon ang mga mambabatas mula sa mga kongresista. Dagdag niya, hindi lang sa flood control projects may anomalya. When the investigation of Senator Lacson comes out, believe me, it's going to get worse. Hindi lang yung mga cat's eye, yung mga ganun, na marami pa yan. Iba't iba yung mga na tawag dito na pagkukunan ng kickback eh. Yun ang masakit eh. Meron pa nga kaming may pinaimbestigahan dati si Senator Lacson eh, na natawa ko, sinusumbong niya sa akin eh. Meron daw road widening, walang road. Kinwestiyon din ng senador ang mga umano'y insertion sa 2025 budget, partikular ang biglang pagtaas ng pondo ng DPWH. Ang nangyari, DPWH budget in the NEP, National Expenditure Program, was 900 billion. Alright? Pagpasa ng House, pinasa ng House papunta sa Senate, it became 875 billion. Nabawasan pa ng 25 billion. Yun yung mga figures na alam namin, nakita namin. Tapos, pagdating sa Senate, papuntang BICAM, naging 1.125 trillion ang budget ng DPWH. Pagdating sa smaller BICAM, yan ang maalamin natin. Sino-sino yung nakaharap. Dahil doon nangyari. Noong siya raw ay Senate President, mayroon ding mga nagtangkang magsingit sa budget. We have always thwarted it. Minsan, may nangyari, 2018, 2017, nagpalitan si Speaker Alvarez tapos si Speaker GMA. Tapos na yung budget, niratify na namin sa Senate, niratify sa House, biglang may nakasingit na 75 billion. Ay, hindi ko pinayagan. Ayaw kong pirmahan. Di na pinalusot yun. As a matter of fact, umabot pa sa 95 billion yung nasilip natanggal eh. Bukod sa pondo ng DPWH, kinwestiyon din ni
Tito Sen ng pagbawas sa budget ng DepEd, plano raw niyang kumuha ng kopya ng BICAM report sa Lunes. Bukod sa infrastructure projects, isa pang umano'y pinagmumulan ng korupsyon ang kontrobersyal na AKAP. Kaya para sa ilang mambabatas, dapat nang itigil ang programa. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Hindi na raw dapat ibalik at pondohan pa ang ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program ngayong 20th Congress. Yan ang paninindigan ng Makabayan Bloc tungkol sa issue ng zero budget for AKAP sa 2026 National Expenditure Program. Ang position naman talaga ng Makabayan from the start, no? Mula pa nung unang pinatupad under the Arroyo administration, Arroyo pa to yung mga ayuda, lalo na yung conditional cash transfer at iba pang mga expanded na ayuda. Sabi natin, hindi dapat yan ang pagbuhusan ng daan-daang bilyong piso kung hindi ayuda, kung hindi trabaho. Dagdag ni Tinio, dapat nakatutok ang gobyerno sa pagbibigay ng long-term solutions sa mga suliranin ng bansa, lalo na pagdating sa kahirapan. Isinusulong ngayon ng Makabayan Bloc ang 1,200 peso daily living wage sa Kamara. So kailangan nakabubuhay ang sahod. Pag nakabubuhay ito, ay hindi na kailangan ng ayuda. Hindi para sa amin na itulak yung pagbabalik ng AKAP. Suportado rin ng Makabayan Bloc ang ikinakasang investigasyon ng House Tri-Committee sa questionableng flood control projects. Kung gusto natin ng comprehensive look at why flooding occurs, it's not just the flood control projects, no, but it's all the other aspects of urban planning na kailangang tignan at i-address. Pwede at dapat i-maximize ang magiging venue ng Kongreso, ng mga komite na mag-iimbestiga rito, no? At itulak hanggang saan maitutulak. At kung may madawit man daw na either former or current members ng Kamara, hamon na raw ito para sa institusyon mismo kung papaano ito haharapin. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Tinitimbang pa rin ng mga mambabatas kung dapat na bang ipatupad ang total ban sa online gambling. Bukod kasi sa perang natatalo, buhay daw ang isinusugal ng iba. Narito ang agenda report ni Hannah T. Bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Did you or did you not? Para malinaw po tayo, may katanungan po Senator Marcoleta. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Naipit ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa naging first Senate hearing tungkol sa online gambling. Tanong ni Senate Committee on Games and Amusement Chair Erwin Tulfo, may go signal ba ang BSP para makapasok sa sugalan ng e-wallets? Para sa ilang senador, posibleng konsentidor sa online sugal ang connection ng e-wallet giants sa online gambling platforms. Sabi ng BSP, legal at licensed online gambling sites lang daw ang pinapayagan nila. Lumitaw pa sa hearing ang di umano'y social ills na epekto ng online sugal. Umabot sa lagpas 42,000 pesos ang inabot na utang ng isang gas station cashier sa Bukidnon dahil dito. Kalaunan, lumala raw ang kanyang adeksyon at buhay nang itinaya. Hindi niya makayanan, nag-commit ng suicide. Pero una nang sinabi ng PAGCOR na sa around 2,000 complaints na natanggap nila at sa 3 years ni Chairman Altenco sa ahensya, wala pa raw siyang natatanggap na sulat na suicide-related incident. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam na wala pong naging formal kaming natanggap na sulat tungkol sa isang pamilyang humihingi ng tulong para sa may mga nasawi nilang kapamilya. About 60% din kasi sa complaints na nakukuha umano ng PAGCOR, mga karanasan mula sa illegal online gambling. Pagdating sa e-wallets, pabor ang karamihan sa mga senador na alisin na ang in-app links doon pa online gambling sites. Pero paglilinaw ni Senator Rodante Marcoleta, PAGCOR ang may regulatory powers tungkol dito. Sinisisi niya sa PAGCOR ang kakulangan sa regulatory mechanism nito kaya dumami ang illegal online gambling platforms. Why are we
frying the e-wallet. Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit. Hindi po pwedeng magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. Sa ngayon, tinututukan ng mga senador ang effective regulation habang sinusulong ang total ban sa online gambling. Simula nitong Huwebes, may 48 hours ang e-wallet giants para alisin ang in-app links nila papunta sa platforms ng online sugal. Sa laki ng kita nila, they don't need this. This is just additional transaction to them. Kapag hindi ito natupad, contempt o detention ang pwedeng harapin ng isang BSP official dahil dito. Para sa Agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Lumaki na raw ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre kaya hinarang ng NAPOLCOM ang balak nitong balasahan sa police force. Agad namang nakahanap ng kakampi ang Chief PNP. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Fove. Fame apparently got into PNP Chief Nicolas Torre's head that he has become arrogant. Yan ang matalim na laman ng FB post ng mamamahayag na si Ramon Tulfo, kaugnay sa exclusive report ng Billionario News Channel kagabi na pagpapawalang bisa ng NAPOLCOM sa reshuffle sa ilang opisyal ng PNP na ipinatupad ni Torre kamakailan. Sabi ni Tulfo, ang NAPOLCOM resolution ay para ipakita kay Torre na lumalaki na ang ulo niya. Naging tanyag at darling of the media raw kasi si Torre dahil sa paghuli at pagsuko niya kay FPRRD sa ICC. Halata raw na nakalimutan ng Chief PNP na boss niya ang mga commissioner ng NAPOLCOM sa pangunguna ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hinay-hinay lang Chief ang pagtatapos ni Tulfo. Nag-ugat ang resolusyon sa pagpalit ni Torre sa pwesto sa second highest position sa PNP o ang Deputy Chief for Operations na si Lieutenant General Bernard Banac mula kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na napunta naman bilang Area Commander sa Western Mindanao. Basa raw dito ng mga nasa loob ng organisasyon, isang uri ng demotion. Dati nang sinabi ng PNP na ang revamp ay bahagi ng strategy para palakasin ang leadership sa ilang lugar na pinatututukan ng Pangulo at nabanggit pa sa kanyang ika-4 na sona. Pero nabaliwala raw ng resolusyon ng NAPOLCOM. Sa nakuhang impormasyon ng BNC, tumaas ang kilay ng ilang kritiko at sinabing mapanganib ito at pwedeng maging president sa pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Chief PNP sa pagtatalaga ng mga opisyal. Palagay pa raw ng ilan, labas na raw ito sa itinakdang kapangyarihan ng NAPOLCOM sa ilalim ng RA 6975. Nakasaad dito na hawak ng Chief PNP ang pagtatalaga, pag-deploy at pag-assign ng mga opisyal sa buong police force. Giit ng ayaw magpakilalang source sa loob ng PNP. Wala sa batas ang nagbibigay kapangyarihan sa NAPOLCOM para susugan o baliktarin nito. Ang NAPOLCOM daw ay para sa oversight at policy direction. Apolitical daw ang PNP at huwag na raw sanang idamay pa sa politika. Sagot ni Tulfo sa isa pang post, mga sangkatutak na bobo. Giit niya, Torre is not the sole leader of the PNP. He has people above him who can remand his order as they please. Agad namang naglabas ng statement of support para kay Torre ang PNP Academy Alumni Association Incorporated kung saan miyembro rin si Torre. May manifesto of support din para kay Torre ang buong PNP. Sa gitna ng umano'y turf war sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM, wala na munang ipatutupad na balasahan sa PNP. Ayon sa PNP Directorate for Personnel and Records Management, bagaman inatasan ng NAPOLCOM ang PNP na ibalik ang mga na-revamp, kabilang si Nartates, wala pang natatanggap na papel ang ahensya. Kaya status quo pa rin ang huling reshuffle na inutos ni Torre. Wala pa ring pahayag ang kampo ni Torre, ang NAPOLCOM at maging si SILG Remulla sa issue. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. 2 araw matapos lagdaan ni PBBM ang batas na nagpapaliban sa barangay and SK elections sa susunod na taon, sumugod sa Korte Suprema
ang veteran election lawyer na si Romulo Macalintal para ipadeklara itong unconstitutional. Kaugnay niyan, makakausap natin si Attorney Macalintal. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Romy Mac. Ay, magandang gabi sa iyo, Mr. Willard Chang. Attorney, bakit po sa tingin ninyo ay unconstitutional itong pagpapaliban ng BSKE? Tinawag pa nga ninyo itong draconian measure. Ito ba'y dahil na-deklara na rin itong unconstitutional, itong previous postponement noong 2023 kung saan kayo rin ang petitioner? Yes, ayan dineklara ng unconstitutional yung postponement of barangay election. Kung iyang postponement na yan ay walang dahilan, kung walang valid reason. At walang valid reason, walang kadahi-dahilan ang pag-postpone yan para justify ang nasabing postponement. At ang batas na yan ay ginawa na may panglilinlang. Nilinlang nila ang taong bayan. Kasi kung titingnan mo, Willard, lahat ng mga press releases ng Malacanang at lahat ng sinasabi nila ng mga officials natin, it is an act or the law postponing the barangay election. The President signs the law postponing the barangay election. Pero kung titingnan mo at babasahin mo yung batas ngayon, wala kang makitang isang mang salita na postponement. Not a single word of postponement was contained in the law. Wala kang makitang ganun. Bakit nila ginawa na hindi binabanggit ang word postponement? Kasi alam nila na yan ay makikita ng ating Korte Suprema na pag nakitang postponement at ang layon ay postponement, sasabihin sa kanila ng Korte Suprema na hindi na ba kayo nadala? Hindi na nyo na ba napag-aralan noon na sinabi na nga sa Macalintal versus Comelec na iyang postponement ng barangay election is unconstitutional. Kung iyan ay walang valid reason, emergency o kaya government interest is involved or a very credible objective. Pero kung setting the term nakalagay, hindi yan dahilan para ma-postpone ang scheduled barangay election. Attorney, giit ng ilang senador, may constitutional power ang Kongreso to determine the terms of barangay officials. Ano po ang masasabi ninyo rito? Totoo po yun. Maliwanag naman sa saligang batas. They can determine the term of office, but they cannot extend the tenure of office. They cannot postpone the election without valid reason. Walang nakalagay sa saligang batas na ang House o ang Senate ay may kapangyarihang mag-postpone ng halalan. Kahit pagbalik-balik rin natin ang saligang batas o anumang batas, walang nakalagay dyan na ang Congress ay may kapangyarihang mag-postpone. Baka hindi na pa, kung sino mang senador o kongresista nagsasabi niyan, hindi niya napag-aralan yung mga criteria, guidelines na ginawa ng Supreme Court para mag-postpone ng isang halalan. I challenge them, basahin po ninyong mabuti yung criteria na sinet up ng Supreme Court para magkaroon ng isang valid postponement of election. Pero dito, Willard, wala kang makikita na nagsasabi sila, nagpo-postpone sila ng halalan. Inilihis nila ang provision tungkol dyan para hindi masabi na sila ay nagpo-postpone ng halalan. Attorney, lagi na lang gustong i-postpone itong barangay at SK elections. Nagiging overage pa nga ang mga SK officials. Yes. Ano po ang tingin ninyong totoong dahilan kung bakit nila gusto itong ipapostpone? Alam mo, tulad din na sinabi ko, nung ako'y magkaroon ng oral arguments noong 2023 sa Korte Suprema, yan din ang tanong sa akin ng mga justices. Bakit pa niyang postpone ng barangay election? Ang sagot, at yan din ang sagot ko ngayon, dahil yan ay pagtupad sa pangako ng mga legislators na ito sa ating mga barangay officials noong panahon ng kampanya na kapag sila'y nanalo at sila'y susuportahan ng mga barangay officials, ay gagawa sila ng batas to postpone the election at i-extend nila ang term of office. In other words, these are all political consideration. Sabi ko pa nga sa Korte Suprema, yan po ay form of vote buying. Sapagkat yan ganyang mga promises na bibigyan mo sila ng ganyang kapangyarihan, yan ay isang paraan ng vote buying na hindi pinapayagan ng ating batas. Kaya hindi dahilan yun, yung sasabihin magpo-postpone ka. Yan ang dahilan kung bakit pinopostpone nila dahil sa nais nilang tuparin
yung pangako nila sa mga barangay officials na yan. In closing, Attorney, ano ho ang susunod ninyong hakbang sakaling hindi paboran ng Korte Suprema ang inyong petisyon? Well, pag hindi pinaboran, all I can do is cry. Iiyak na lamang ako sapagkat ang aking karapatan at ang karapatan ng karamihan ng ating mga mamamayan ay bilabag na naman ng walang kadahi-dahilan man lamang. Na tayo ay nawala ng ating karapatan, our rights, our privileges ay talagang disregarded without due process. Na hindi tayo ipinagtanggol ng Pangulo at ng mga taong dapat magtanggol ng ating kaboto. Alright, in the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Veteran election lawyer Romulo Macalintal. Happy weekend po. Kaya maraming salamat, Mr. Willard Cheng. Matapos ang napabalitang joint session, nagpahayag ng suporta ang mga senador para sa random drug testing ng mga empleyado ng Senado. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi pinag-resign ng opisina ng Senator Robin Hood Padilla si Nadia Montenegro. Yan ang nilinaw ni Attorney Rodolph Philip Jurado kaugnay ng status ni Montenegro. Ngayong idinadawit sa kontrobersyal na paghihit-hit ng marijuana sa loob ng Senate building noong Martes. Binigyan na niya ng 5 araw si Montenegro para magkomento sa incident report ng Office of the Sergeant at Arms. Matapos iutos ni SP Chizzy Escudero ang investigasyon sa isyong unang lumabas sa Politico at Billionaire News Channel. Kaya lumakas ngayon ang panawagan ng mga utaw na magsagawa ng drug test sa mga empleyado ng Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, noong siya ang Senate President, regular ang random drug testing na isinasagawa ng OSAA sa lahat ng empleyado ng Senado. Pero nung wala na raw siya sa posisyon, nawala na rin niya ito. Kaya suportado raw niya ngayon na ibalik ito kasunod na rin ng insidente noong Martes kung saan abala ang mga senador sa pagdedebate sa plenary hall kaugnay ng isinusulong na transparency sa budget deliberation. Good move naman para kay Senator Bato de la Rosa ang mungkahing pagsasagawa ng random drug testing. Sinigundahan din ni Majority Leader Joel Villanueva ang random drug test sa tumaasa na ipatutupad ito sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese. At handa rin umano siyang sumalang sa drug test bilang ehemplo. Una nang itinanggi ni Montenegro noong Martes na humit-hit siya ng marijuana sa loob ng CR sa 5th floor ng Senado. Kasunod ng reklamo ng staff ni Senator Ping Lacson na nangangamoy sa loob ng CR na mistulang kahalintulad ng sa marijuana. Sabi ni Montenegro na mayroon siyang vape sa kanyang bag na maaring ito ang naamoy ng nagreklamo. Mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo at pagbi-vape sa loob ng bisinidad ng Senado. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Lisensya ng rider na nag-alastuntman sa Skyway, sinuspindi ng LTO. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Payday Friday sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Magbaon ng mahabang pasensya at siguro biskwit dahil mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. In hot water si SP Chizzy Escudero dahil sa pagtanggap ng campaign donation sa kaibigan niyang kontratista. Pero tila malulusutan daw ito ng senador. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Maaring matanggal sa posisyon at hindi na makahawak pa ng anumang katungkulan sa gobyerno si SP Cheese Escudero. Yan ay kung mapatunayan ng COMELEC na tumanggap nga siya ng donasyon mula sa kontratista ng gobyerno para sa kanyang kandidatura noong 2022. Sa panayam ng programang Parekoy ng Abante, sinabi ng election lawyer na si Romulo Macalintal na maaring magsagawa ng motu proprio investigation ng COMELEC base sa hawak nilang mga dokumentong isinumite ni Escudero. Pero paalala ni Macalintal, hindi ito insigidang matatanggal sa pwesto. Kasi magsasampa ka siyempre ng criminal case laban sa kanila. Yan ay dadaan yan sa fiscal's office o kaya sa ombudsman. Then pupunta yan sa regional trial court. Kung yan ay election offense case, pupunta yan sa regional trial court. Kung makonvict man doon, ano man, pupunta pa yan ng Court of Appeals. Ano mangyari, pupunta pa yan ng Supreme Court. Kaya hindi mo pwedeng asahan na ngayon antimano, ay naku, matatanggal na si ganito, si ganito. Hindi mo pwede. Kasi mahaba po ang proseso natin. Pero nilinaw ni Macalintal, posibleng makalusot si Escudero kapag mapatunayan niya na ang donasyon ng kanyang kaibigan at kababayang si Lawrence Lubiano ay bilang isang pribadong individual. At kung sariling pera at hindi ng kumpanya ang donasyon niya. Kasi ang nasabi, nakalagay dyan ay mga persons or entities doing business with the government. Ang tanong, si Lubiano ba is a person doing business with the government? Siya ba ang gumagawa? Siya ba ang may kontrata sa pamahalaan? O ang kontrata ay kontrata ng... So titingnan natin kung ano yung ginamit niyang pera. Ginamit ba niyang pera yung pera ng korporasyon o hindi o sarili niyang pera ang ginamit niya. So yung mga bagay na yun ang kapag-aaralan dyan. Ano? Kaya ang pinakamabilisan niyang proseso ay ang desisyon ng taong bayan sa susunod na eleksyon. Dahil nasa kamay ng mayorya ng mga Pinoy kung sino ang mga mananalo o matatalo at makakabalik o hindi na sa alinmang elective position sa gobyerno. Ang mangyayari niyan taong bayan ngayon sa darating na halalan ang makakakilala sa mga uri ng mga kandidato natin, sa mga lumabas na mga pangyayari. And those similarly situated na kandidato ay dapat pag-aralang mabuti ng taong bayan. Hindi matanggal ngayon, pero sa susunod na halalan, pwede silang matanggal sa pamamagitan ng boto ng taong bayan. Una nang inamin ni SP Cheese na nag-donate si Lubiano ng 30 million pesos sa kanyang 2022 senatorial campaign. Pero tinawag niyang bahagi ng demolition job ang pag-uugnay sa kanya at sa kanyang kababayang presidente ng Center Waste Construction na nakakopo ng malaking halaga mula sa mga flood control project ng pamahalaan batay sa isiniwalat ni PBBM na listahan. Unang pumutok sa politiko at Billionaire News Channel ang issue ng kontrobersyal na 2025 budget insertions para sa mga flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Si SP Cheese daw ang posibleng mapisil na manok ng tinaguriang Dilawan Marcos Alliance para sa 2028 presidential elections. Ayon kay dating Duterte spokesperson Harry Roque, si Escudero ang posibleng suportahan ng mga politikong kaalyado ng administrasyon. At mga nasa panig ni dating VP Leni Robredo at mga Aquino. Sabi ni Roque, malaking puntos ang kaugnayan ni Escudero sa dalawang partido para makakuha ng matibay na suporta. Kung hahanap ng common candidate ang Marcos at ang Dilawan, ito ay labas kay Bam Aquino at kay Risa Ontiveros. Ang tingin ko, hahanap sila ng iba na hindi masyado Marcos, hindi masyado Dilaw. At ang tingin ko, ang posibleng maging common candidate ng Dilaw at ng Marcos ay si Cheese Escudero. Bakit? Unang-una, ang tie si Cheese Escudero sa mga Marcoses, ang tatay niya, Secretary of Agriculture. At alam natin, malapit na malapit siya kay Liza Araneta Marcos. At kung napapansin nyo, si Liza Araneta Marcos ang law partner ni Jojo Ochoa at mukhang si Liza Araneta Marcos ang gumagawa ng mga political decisions.
na naman kayo. May pera rin pala sa baha. Yan ang matagal nang alam ng mga kumikita sa mga flood control projects. 15 kontraktor ang tinukoy ni PBBM na pinagpalang lahat sa dami ng mga flood control projects na na-corner nila sa loob ng 3 taon o mula 2022 na magsimula ang Marcos Jr. Administration hanggang 2025. Sa kalahating trilyong pisong pondo o 545 billion pesos na inilaan sa flood control projects, 100 bilyon o 20% nito ang pinaghati-hatian ng top 15 contractors. Number 1 ang Legacy Construction Corporation na nakakuha ng 9.6 billion worth of flood control projects. Ayon sa database ng Malacanang na sumbong sa Pangulo.ph, ang SunWest Incorporated na iniuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico may partisipasyon sa higit 9 billion pesos worth ng mga proyekto. Sumunod ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, 7.7 billion at St. Timothy Construction Corporation, 7.3 billion. Parehong nasa higit 7 billion din ang halaga ng mga proyektong nakuha ng QM Builders at EGB Construction Corporation. Ang top-notch Catalyst Builders Inc., 5.8 billion. Naglalaro naman sa tig 5 billion ang sa Centerways Construction and Development Inc., MG Samidan Construction at LRTK Builders Incorporated na may halos magkakatulad din na halaga ng proyekto sa Bulacan. Nasa tig 4.5 billion naman ang High Tone Construction and Development Corporation at Road Edge Training or Trading and Development Services na may magkakatulad na halaga ng proyekto sa Isabela at Misamis Oriental. Ang Wawaw Builders na may magkakatulad na halaga ng proyekto rin sa Bulacan, 4 billion. Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, 3.8 billion at 888 Construction and Supply Inc., 3.7 billion. Dalawa sa top 15, tinukoy ni Pasig Mayor Vico Soto na pagmamay-ari ng mga diskaya, ang Alpha and Omega at St. Timothy. Wala man sa top 15, may bilyong pisong halaga rin ng mga proyekto sa iba-ibang panig ng bansa ang St. Gerard na pag-aari rin ng mga diskaya. Pero naging sentro rin ng mga tanong ang kumpanyang Centerways Construction and Development Inc. dahil lumalabas na campaign donor ni SP Cheese Escudero ang presidente ng kumpanya noong 2022 elections. At ayon sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal tumanggap ng campaign donation mula sa may kontrata sa gobyerno. Bukod sa ibang mga kumpanya, questionable rin ang halos magkakatulad at hindi magkakalayong presyo ng mga proyekto ng kumpanya sa iba-ibang flood control projects nito sa mga lalawigan. Gaya halimbawa ng Sorsogon na home province ni Escudero sa Masbate at sa Cebu. Mismong Pangulo na ang nagsabi na bagamat masakit at maaaring may madawit na malapit sa kanya, kailangan ng mas malalimang investigasyon. Hindi pa siya handang magsabi sa ngayon kung may anomalya sa likod ng mga proyekto. Kaya hinihikayat niya ang lahat na magsumbong at silipin mismo ang mga proyekto para magkaalaman na kung sino-sino ang nagpakalunod lang sa pera habang nalulunod na sa baha ang napakaraming Pilipino. Hindi pa malamig ang simoy ng hangin pero 2 buwan na lang at bare months na. Ano kaya ang paghahandang ginagawa ng mga otoridad sa inaasahang dagsa ng mga motorista? At dahil Payday Friday, ngayon maki-traffic check ulit tayo sa Agenda Report ni Paulo Barcelon live mula sa Guadalupe sa Makati. Paulo, kamusta ang sitwasyon dyan? Ay nako, Pinky, ramdam na ramdam ang Payday Friday traffic dahil kung makikita mo nga sa aking likuran, traffic na rin ang mabibigat na rin ang sitwasyon ng trapiko mula dito sa Guadalupe at least papunta sa area ng Buoni. Ganun din ang sitwasyon, moderate to heavy ang traffic situation mula dito sa Guadalupe at least papunta naman sa area ng Buendia at Ayala. Kaya ngayon pa lang naghahanda na nga ang mga otoridad sa posibleng epekto ng bare months at holiday rush. Gayon din nga ang patuloy na pagbabantay sa road safety sa mga lansangan. It's beginning to look a lot like Christmas. Ibig sabihin, nagpapakanta ka na lang o mapapakanta ka na lang ng traffic jam when you're already late pagsapit ng September dahil sa dami ng kumukutitap na pula at puting ilaw. Kaya ang ilang motorista, kanya-kanya ng diskarte para maiwasan ang inaasahang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Umalis na lang po ng mas maaga, ganyan.
mas agaan umalis, at mas maghanap ng mas okay na ruta, iwasan ng traffic. Pabigat ang traffic, lalo papasok ng December po ngayon, sir. So, talagang konting lamig lang ng ulo talaga, sir, ang pagmamaneho, sir. Tugon naman ng MMDA ay naglalatag na sila ng traffic plans for the bare months. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, kabilang dyan ang pakikipag-usap sa mga provincial bus operator, gayon din ang pakikipag-usap sa mga may-ari ng malls kung maaaring i-move ang essential deliveries sa mas late na oras, gayon din ang posibleng pag-extend ng mall hours. Samantala, nagpapagaling ngayon sa ospital ang 7 nasugatan matapos araruhin ng isang SUV ang isang bahagi ng Manila Central University o MCU campus sa Caloocan City kahapon ng hapon. Ayon sa PNP, susunduin dapat ng 70 anyos na driver ng Mitsubishi Montero ang kanyang apo nang maapakan niya ang silinyador nito, dahilan para mabangga sa building ng eskwelahan at makasagasa sa ilang nasa lugar. Nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injury and damage to property ang driver. Ang LTO naman sinuspinde ng 90 days ang lisensya ng isang rider ng big bike na nag-ala stuntman sa Skyway. Ayon sa LTO, natrack na nila ang babaeng may-ari ng big bike na gamit ng lalaking sumayaw umano at nag-no hands habang nagra-ride sa expressway. Nahaharap ngayon sa reklamong reckless driving and being an improper person to operate a motor vehicle ang big bike driver. Pinky, kaninang umaga, bahagya namang nagkaaberya ang MRT3 nang bagalan ang speed nito to 30 kph. Ayan yung mga northbound trains na mula Ortigas hanggang Cubao dahil sa isang signaling issue sa Santolan Station. Naayos din naman kaagad ito after an hour at normal na rin ang operasyon ng tren sa ngayon. Ayon sa MRT3 management, merong 20 trains na nakadeploy sa MRT3. So sa mga kababayan po nating pauwi, ay pwede ninyong i-take din ang MRT3 para makaiwas kayo sa mabigat na sitwasyon ng trapiko. Next week naman, inaasahan na maayos na rin nga yung supply ng beep cards at patuloy pa rin ang pagmamonitor ng mga otoridad sa kondisyon ng mga kalsada, lalo't kanina medyo bumuhos ang ulan dito sa area ng Makati. Pinky. Paulo, meron bang inaasahang road reblocking this weekend? Yes, Pinky, medyo marami-raming lugar ang magkakaroon ng road reblocking, katulad na lamang sa C5 fronting ang isang gasolinahan sa Quezon City, gayon din ang ilang bahagi ng Payatas Road, Quezon Avenue, Mindanao Avenue Underpass, Commonwealth Avenue sa Don Fabian to Manggahan MRT Station, gayon din sa may E. Rodriguez Avenue from MDC and Wilcon Libis, gayon din ang Aurora Boulevard at EDSA northbound Orense before Guadalupe Bridge. So itong mga affected ng road reblocking ay gagawin yan mula alas 11 ng gabi ngayong gabi hanggang alas 5 ng umaga ng August 15. Pinky. Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula po dyan sa Guadalupe, Makati. Para sa ating mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. 50 centavos per liter ang posibleng patong sa presyo ng gasolina. 70 centavos per liter naman ang inaasahang rollback sa diesel at piso sa kerosene. Mataas na supply at easing tension sa pagitan ng US at China ang ilan sa tinuturong dahilan sa price adjustments. Top 1 ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng breast cancer sa buong Southeast Asia. Kaya paalala ng mga doktor, huwag matakot magpakonsulta. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Cancer ang pangalawang leading cause of death sa Pilipinas at Pilipinas pa rin ang nangunguna sa pagkakaroon ng maraming kaso ng breast cancer sa buong Southeast Asia. Ayon sa datos ng Philippine Cancer Society, mahigit sa kalahati ng mga may cancer ay nadedetect na huling stage na. Isa raw sa dahilan nito ay walang organized cancer screening sa bansa. At magpahanggang sa ngayon, nangingibabaw pa rin sa Pinoy ang takot na magpatingin sa doktor. Ang kulang talaga is for us, women, Filipinas, na hindi naman po mas madali pong gamutin yan kung maliliit. Huwag nyo pong patagalin dahil pwede naman kayo pumunta sa ospital, magpatingin na para maagapan kaagad.
Ayon kay Dr. Ngelangel, kung tutusin, marami ng makabagong paraan o diagnostics ngayon para mabilis na makita ang cancer. But there's such a thing as AI-assisted ultrasound and mammography screening for breast cancer to detect more precisely the presence of breast mass. It's similar also in the liver. There's also an AI, artificial intelligence-assisted ultrasound to detect abnormalities in the liver more precisely than the usual ultrasound. Dagdag ni Doc, marami na ring tulong na makukuha mula sa gobyerno ngayon para sa pagpapagamot ng cancer, gaya ng pinalawig na PhilHealth Cancer Coverage. May aggressive move din ang Philippine Cancer Society, ang malawakang cancer screening at early detection para magamot habang maaga. Inspirasyon naman ang 52-year-old na si Natividad Correos, 10 years na siyang cancer survivor. Nag-undergo din ako ng 33 radiation therapy, then 18 cycle Hertoneo, kasi Hertoneo positive po ako, 18 cycle targeted therapy, that is Herceptin. So, alam mo naman, ang Herceptin is millions. 99,000 per session yun, 18 cycle. So, natapos din naman po. God is good, binigyan niya ako ng kalakasan. At para masabi ko rin sa iba na, eto ako, may cancer, pero hindi sumusuko. Pwedeng sumuka, pwedeng umiyak, pero hindi pwedeng sumuko. May cancer screening bus din ang Philippine Cancer Society na umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa agenda. Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Malinaw ang tubig sa Taal Lake pero tila malabo pa rin sa ngayon ang kahihinatnan ng missing Sabongeros case. Maging ang isabong na matagal ng bawal, patuloy daw na namamayagpag. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang simulan ng search and retrieval operations sa lawa ng Taal. Pero pahirapan pa rin hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, dito raw itinapon ang nasa mahigit 100 sabongero na ipinaligpit dahil sa pandaraya sa Isabong. Unang humarap sa Senate Committee hearing si Patidongan at ang ilan pang umano'y sangkot sa missing sabongeros case noong 2022. Naging mainit sa mata ng publiko ang itinurong mastermind na si bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang matapos madiskubre na sa mga sabungang pagmamay-ari niya nawala ang karamihan sa mga biktima. Matapos sa mga naging pagdinig sa issue, idineklarang ban sa buong bansa ang Isabong. Sa kabila ng malaking revenue na naiaambag umano nito sa ekonomiya. Bukod kasi sa mga umano'y pinadukot at pinapatay na sabongero, masama rin daw ang dulot nito sa pinansyal na kalagayan ng maraming Pilipino, lalo na sa mga desperado sa pera. Pero kahit na 3 taon na ang nakalipas nang ideklara ang total ban dito, tila hindi pa rin tuluyang nawawala ang Isabong. Kamakailan lang, napabalita na mismong isang kongresista ang spotted na nanonood ng isang sabong video sa kanyang cellphone sa gitna ng isang session. Depensa niya, isinend lamang sa kanya ang video. Ayon kay Nando, hindi niya tunay na pangalan. Malaki raw ang perang nawala niya sa Isabong. Actually, hindi rin naman masabing kumita kasi ang laki rin naman ng kinakaltas nila. Pag nananalo ka, lalo na pag talo ka, siyempre wala ka naman makukuha. Hindi talaga sustainable ang sugal eh. Na-realize ko lang siya nung huli na, nung medyo natatalo na, malaki na natalong puhunan. Lumaki si Nando sa isang probinsya kung saan normal na isinasagawa ang sabong tuwing weekend bilang aniyay laro ng mga kalalakihan. Bawal daw ang dayaan at tila normal ang panggugulpi sa mga umano'y nantsotsope o nandaraya. Kaya nang magkaroon ng Isabong, tila mas dumali raw ang pagkakaroon ng access dito. Naano lang ako na maglaro niyan kasi during pandemic, usong-uso kasi siya. Wala naman tayong actual na sabong during that time. So nag-divert ako dun sa Isabong. Mas accessible siya through cellphone lang naman, internet. Mula ng iba ng Isabong sa bansa, nasa halos 7,000 websites na ang na-block ng National Telecommunications Commission. Pero nananatiling hamon ang paggamit ng Virtual Private Network o VPN ng ilang users and operators para ma-pinpoint ang IP address ng mga nagsasagawa pa rin ng Isabong na ito. Para sa agenda,
Joash Malimban, Billionaire News Channel. Official list ng applicants para sa Ombudsman's post inilabas na. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, moderate to heavy naman ang southbound lane. Mag-asawang may-ari ng isang kilalang construction firm ang arestado dahil sa large-scale estafa. Pero out on bail sila ngayon. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Paglapag pa lang sa Pilipinas galing abroad, hinarang na agad ng mga operatiba ng NBI Organized Transnational Crime Division ang mag-asawang ito. Sina Miguel at Nicole Sihuko, owners ng sikat na design and build company na Draco Builders. Hinahabol sila ng warrant of arrest dahil sa multi-million peso estafa case sa Davao Occidental. Ayon sa NBI, nag-ugat ang kaso sa reklamo ng isa nilang kliyente sa umano'y pag-iwan ng Draco Builders sa 3 malalaking proyekto sa Mindanao kahit pa natanggap na nila ang 95% ng napagkasunduang halaga. 200 million pesos ang sinasabing halaga ng kontrata. Tumanggi rin daw ang mag-asawa na i-refund ang natanggap na pera sa hindi nasimulang proyekto. Minonitor namin yung activities nila and we were able to get the information kung kailan yung return flight nila. Paglabas nila sa Terminal 3, inabangan namin and that's the time that we were able to serve the warrant of arrest. Matapos ang 2 araw, nakapagpiyansa ang mga akusado. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang kanilang panig pero hindi pa sila tumutugon sa ngayon. They were able to process their bail for their temporary liberty. Yung bail sa warrant of arrest nila is 120,000 each. Sa nakalipas na mga taon, nakilala ang Draco Builders sa kaliwat kanan nilang luxurious projects. Marami sa mga ito ang nasa mga kilalang high-end village sa Alabang at Makati. Ilan din sa kanilang featured projects ay ginawa sa bahay ng mga sikat na personalidad, gaya ng swimming pool ni former presidential sister Chris Aquino at celebrity couple na sina Derek Ramsey at Ellen Adarna. Naging tahimik ang pamumuhay ng Sihuko couple. Mas nabibigyang focus ang kanilang mga proyekto maliban na lang sa ilang magazine feature ni Nicole na nakilala rin bilang fashion and beauty blogger. Sa isang interview, inamin niyang pareho silang nag-drop out ng kanyang asawa noong college nang mag-boom ang kanilang website. Sa isa namang litrato na nakalap ng Billionaire News Channel, spotted din ang mag-asawa kasama ang isa pang Sihuko, ang may-ari ng Excalibur Builders na si Serge Sihuko na isa ring premium luxury residential design and build firm. Itinayo ni Serge ang kanyang sariling negosyo nang makalaya sa federal prison dahil sa gun smuggling. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naisumbong na sa website ng Pangulo ang mga umano'y maanumalyang flood control project. Ang tanong ngayon, what's next? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Isa ang Metro Manila sa mga pinakalubog sa baha tuwing panahon ng bagyo o habagat. Sa katunayan, marami sa mga kali rito. Kahit walang bagyo, umaabot sa binti ang level ng tubig, oras na bumuhos ang malakas na ulan. Pero sa tinagal-tagal ng problema sa baha sa Metro Manila, ano nga ba ang mga proyektong ginagawa ng pamahalaan para solusyonan ito? Sinuri ng Billionaire News Channel ang bawat lungsod ng NCR sa sumbongsapangulo.ph. Base sa aming nakalap na data, aabot sa halos 1,000 ang mga kontrata para sa flood control projects sa buong Metro Manila mula 2022 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga,
halos 49 billion pesos. Nangunguna sa listahan sa pinakamaraming kontrata, walang iba kundi ang lungsod ng Maynila. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, may mahigit 200 flood control projects ang City of Manila mula 2022. Aabot sa 13.7 billion pesos ang halaga ng mga ito. Ang pinakamahal na proyekto ng Maynila sa nakalipas na 3 taon, ang installation ng ilang booster pumps sa ilang parte ng Quiapo, Tondo at Binondo. Ang bawat isa nagkakahalaga ng mahigit 144 million pesos. Sunod sa listahan ng Quezon City, may mahigit 130 flood control projects na may kabuuang 5.1 billion pesos na halaga. Ikatlo ang Caloocan na may 87 flood control projects worth 3.6 billion pesos. Pinakamaunti ang Mandaluyong na sa loob ng 3 taon, 2 lamang ang naitalang flood control project contracts. Sa isang panayam sa Bilinari News Channel, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na red flag ang pagkakaroon ng bilyones na halaga ng flood control projects na substandard naman o hindi na pakikinabangan. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or these are just simply areas that we're in, certain politicians are just so influential. Isa yan siguro mga titignan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. Ayon sa National Adaptation Plan of the Philippines 2023 to 2050, nananatili sa ika-6 na pwesto ng most flood-prone areas sa buong bansa ang Metro Manila. At base sa data ng sumbong sa Pangulo.ph, maraming kontrata sa rehiyon, hawak ng mga kontraktor na nasa top 15 most favored ng DPWH. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel. Kapapasok lang na balita, sumagot na si Senador Bongo sa ulat tungkol sa flood control project sa Davao na hinawakan ng kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang half-brother. Luma, recycled at malisyoso raw ang issue na ilang beses nang lumabas tuwing papalapit ang eleksyon. Giit ni Go, malinis ang kanyang konsensya at hindi kailanman nakinabang ang kanyang pamilya sa pagiging opisyal niya. Hindi rin daw nakakalapit sa kanya ang mga kamag-anak para maglakad ng kontrata sa gobyerno at para tuldukan ang haka-haka. Balak ni Go maging co-author ng Senate bill na magbabawal sa mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno hanggang 4th degree na pumasok sa anumang kontrata ng pamahalaan. Una nang lumabas sa website ng sumbong sa Pangulo.ph na nasa lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng Alfrego Builders and Supply mula 2023 hanggang 2024. Inilabas na ng Judicial and Bar Council ang official list ng mga aplikante para sa ombudsman race. Sa kabila ng reports ng kanyang disqualification, kasama si Justice Secretary Boyeng Remulla sa listahan. Una na siyang humirit ng ultimatum para patunayang wala siyang pending case dahil sa kontrobersyal na pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Nasa listahan din sina former SC Associate Justices Mario Lopez at Samuel Garland, maging si PCSO Chairman Felix Reyes na una nang nakaladkad sa missing Sabongeros case. Nakatakda ang kanilang interview sa August 28 and 29 at September 1 and 2. Papalitan nila ang kare-retire lamang na si former Ombudsman Samuel Martires. Mukhang masusunod ang hiling ng mga negosyante na paramihin pa ng gobyerno ang public-private partnerships. Sa katunayan, bumilib ang Asian Development Bank sa dami ng PPP sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Pinuri ng Asian Development Bank ang Pilipinas dahil sa mga achievements daw nito pagdating sa public-private partnerships. Philippines has been very successful in developing its PPP market. The PPP market growth has been driven by an active private sector and availability also of liquidity.
Gayunman, babala ng ADB, nananatiling malaki ang mga balakid sa pag-usad ng mga PPP projects batay sa kanilang pinakabagong PPP monitor. Tinukoy ng ADB ang right-of-way issues at site acquisition, kawalan ng agarang mekanismo para sa pagbabayad ng gobyerno sa contingent liabilities at pagbabago sa mga kondisyon ng proyekto bago ang bidding na nagdudulot ng failed procurements. May mga sektor din daw na hindi nabibigyang pansin. We see that there are not that many PPPs in solid waste, where we would expect actually more private sector participation. Sa kauna-unahang pagkakataon, inilista ng ADB ang agrikultura at pangingisda bilang prioridad na sektor sa kanilang ulat. Kabilang sa mga tinukoy ay ang pangangailangan para sa post-harvest infrastructure, logistics at pagpaparami ng supply ng pagkain kabilang ang baboy, gulay at itlog. How many eggs do you eat a day? 230 million eggs. We only produce 57 million eggs a day. So for those in the private sector, please produce eggs. Walang nakatalang PPP project sa agriculture sector sa kasalukuyan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. We're not going anywhere. Yan ang pangako ng Tim Hortons, isang coffee shop chain na galing sa Canada. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, nangako pa ito na patuloy na maghahanap ng paraan para mapaganda ang serbisyo sa mga Pilipino. Marami kasing netizens ang nakapansin na tila isa-isang nagsasara na ang branches ng Tim Hortons sa bansa. Ginising ng pagsabog ang Tagbilaran City sa Bohol. Ang dapat sanay opening ng isang restaurant na uwi sa trahedya. Yan ang agenda report ni Marian Uy. Pasado 2:00 sa madaling araw kanina nang magulanta ang tahimik na syudad ng Tagbilaran sa Bohol. Sumiklab at nasunog ang isang restaurant na sanay formal na magbubukas ngayong araw, ang Bonchon Restaurant. Sa post ni Mayor Jane Yap, kinumpirma nito na maraming debris at mga salamin ang nabasag dulot ng pagsabog. Nagdulot din ito ng brownout ng halos 1 oras sa lugar ng Dampas hanggang Capitol Valley ng syudad. Ayon kay Mayor Yap, buti na lang nangyari ito nang walang tao at agad namang rumesponde ang mga bumbero. Sa kasalukuyan, inaalam pa ang sanhi ng biglang pagsabog sa restaurant. Muling ipinaalala ng Bureau of Fire sa mga nagmamay-ari ng mga bahay at restaurant sa Tagbilaran City na ugaliin at tiyaking maayos ang mga electrical connection at iwasan ang overloading. Sa paggamit ng mga LPG, siguraduhin nakalagay ito sa ventilated area at laging sarado ang valve pag hindi ginagamit. Ito na ang pangatlong insidente ng sunog na naitala ng fire station sa Tagbilaran City sa loob lamang ng 1 linggo. Para sa agenda, Marian Uy, Billionaire News Channel, Bohol. Nasirang barko ng China dapat daw bayaran ng Pilipinas ayon sa Chinese maritime expert. Ang sagot ng DFA susunod sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Payday Friday. Sa EDSA Mega Mall, ramdam na ramdam ang rush hour dahil bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinalaga ng isang senador at ng Foreign Affairs Department
ang paniningil ng China sa Pilipinas dahil sa nasira nilang barko sa may Bajo de Masinloc. Sabi pa ng DFA, Beijing ang totoong may utang sa bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Manigas kayo! Yan ang sagot ni Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito sa pahayag ng isang Chinese maritime expert na dapat bayaran daw ng Pilipinas ang nasirang barko ng Chinese Coast Guard na bumangga sa kanila ring PLA Navy ship. Naninindigan din ng DFA na walang responsibilidad ang Pilipinas sa banggaan. Nakakalungkot man ang nangyari, ani DFA Secretary Teresa Lazaro, wala tayong kinalaman sa insidente. Sa halip, giniit ng DFA ang pagpapanagot sa China sa nasirang barko ng Pilipinas at mga kagamitan sa una pang insidente ng pambubuli ng China noong June 17, 2024. Sa ngayon, kapansin-pansin ang pagdami ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc sa mga nakalipas na araw, ayon sa huling datos ng Philippine Navy. Ayon din kay retired US Air Force at maritime expert Ray Powell, pumosisyon ng isang Chinese research vessel sa bunganga ng Scarborough Shoal at tila may intensyon na mag-deploy ng tao at equipment sa loob nito. Meron ding namataan na Chinese vessel sa may Manila Bay na binubuntutan ng isang BFAR vessel. Para sa security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, normal lang itong mga aksyon ng China matapos magbanggaan ang dalawa nitong barko nitong Lunes. Alam naman natin na mga Chinese ayaw sa papaliga. So, gagawa nila ng paraan talaga na papalakasin yung katuliasa at ito na nga yung expect natin. No? We will see more of the Chinese Armada, the more swarming of planes and storms from the People's Liberation Army. Binatikos naman ng Taiwan ang pinakahuling panghaharas ng China sa may Bajo de Masinloc. Ang aksyon daw ng China ay naglagay sa peligro sa Philippine personnel at regional peace. Hinimok rin ng Taiwan Ministry of Affairs ang Pilipinas at China to show restraint and respect the South China Sea status quo. Patuloy rin daw silang makikipagtrabaho sa like-minded partners na nagtataguyod ng regional stability. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Calling all surfing enthusiasts, mark your calendars ngayong October para sa International Surfing Cup only in Siargao. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Saysay. Iyakanda na ang mga alon at tabla sa isla ng Siargao ngayong Oktubre para sa isa sa pinakamalaking surfing event sa kasaysayan ng bansa, ang Siargao International 6,000 Surfing Cup. Mula October 23 hanggang 31, magiging sentro ng atensyon ng buong surfing community, ang Surfing Capital of the Philippines. Dito gaganapin ang pinakamataas na rango ng World Surf League o WSL Qualifying Series na idinaos sa bansa. Bukas sa mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo at hindi limitado sa Asia-Pacific region. Sasalang sa kompetisyon ang 128 male surfers at 64 female surfers mula China, Japan, Taiwan, Indonesia, Thailand, Australia, New Zealand at Pilipinas. Magtatagisan sila para sa karangalan, ranking points sa WSL at premyong $50,000 para sa mga kampyon. Nitong taon lamang, matagumpay na ginanap sa La Union ang WSL World Junior Championships. At ngayon, mas malaki at mas mataas ang antas ng torneo. Layunin nitong higit pang isulong ang sports tourism. Pagpapakilala sa Pilipinas bilang destinasyon, hindi lang para sa bakasyon, kundi para rin sa mga pandaigdigang sporting events. We believe that sports tourism is really an economic driver. Malaking bagay po yan if we can combine sports and tourism. Why? Because the biggest tourism events in the world are sports events. Ayon naman sa tournament director na si John Carby, tunay na world-class ang surfing destinations ng bansa tulad ng Siargao, Baler at La Union. Hindi lamang sa kalidad ng alon, kundi pati na rin sa hospitality ng mga Pinoy. Dahilan kung bakit paborito ng WSL na magdaos ng mga paligsahan dito. Ang Siargao International 6,000 Surfing Cup ay inihahandog ng World Surf League. Katuwang ang Philippine Sports Commission at United Philippine Surfing Association.
kasama ang suporta ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, Philippine Olympic Committee, Milo, SMART, PLDT ni ultra-bilyonaryo Manuel Pangilinan at Arena Plus. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Heart Evangelista, still the queen of the Senate Spouses Foundation. Elected naman as Vice President ang asawa ni Senator Bato de la Rosa na si Nancy. Kabilang sa mga bagong opisyal, ang pamangkin ni Senate Minority Leader Tito Soto na si Shara Soto, who will serve as Public Relations Officer. Kasama niya sa role ang asawa ni Senator Robin Hood Padilla na si Mariel Padilla. Mismong ang husband ni Hart na si SP Cheese ang nag-lead ng oath-taking ng officers sa Senado. 1987 nang unang binuo ang SSFI. And Hart promised to further expand her projects for the community. Part rin ng Senate Spouses Foundation ang eldest daughter ni na Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Frankie is the newest chairperson ng Committee on Youth. Kabilang siya sa mga nag-take ng oath sa Senado kahapon. Hindi naman napigilan ng kanyang mom na i-share sa Instagram ang kanyang latest endeavor. Giit ng megastar, "So proud of my baby girl." Bini fights back, pero kanino kaya? Sa IG story, nag-post ng complaint sheet ang celebrity lawyer na si Attorney Georgie Alonzo. It contains the names of all members ng P-pop powerhouse, pero wala ang pangalan ng respondent nor ang mismong kaso. But netizens believe tungkol ito sa content creator at self-proclaimed pambansang marites na si Zian Gaza after he posted a malicious blind item that even mentioned some members of Bini. And kasunod ng post, Gaza received criticisms from the Blooms. Liz Cuen no more. Liza Soberano, kinumpirmang hiwalay na sila ni Enrique Hill. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road naman. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Mula Espanya hanggang Pilipinas, dala ng Spanish frigate Mendez Nunez ang diwa ng pagkakaibigan sa karagatan. Silipin natin ang loob ng barko sa isang espesyal na tour sa Agenda Report ni Ferdy Salvador. Nandito ako ngayon sa Mendez Nunez, isang battleship or frigate ng Espanya na bumibisita ngayon sa Pilipinas. Tignan natin kung ano nga ang nasa loob ng battleship na to. I am with Rodrigo Valdivieso, and he is one of many people that put this frigate together. And of course, you're visiting the Philippines. So tell us about the technology and what it takes to make a frigate. Okay, well, for instance, to make a frigate, you need a lot of people, yes. A lot of knowledgeable people. I mean, it's a high level of engineering, so you need a very well trained and very specialized team of engineers.
And that's only to make the design. The difference is that, the definition of this ship is that it has a 5-inch gun. It has 64 vertical launchers, those over there, those are anti-air missiles. Anti-air missiles right behind Rodrigo and myself. And there's actually a big gun on our left side. So yeah, it's very big. And his name is Lobo. He's got a name. He's got a name, Lobo. Wolf, Okay, yeah. the wolf, yeah. I am with Commander Jaime Munoz Delgado, the commander of this amazing frigate, Mendez Nunez, who's visiting the Philippines for a couple of days. Commander, thank you so much for allowing us to talk to you and welcoming us on your frigate. Thank you very much. Is this your first time in the Philippines? Yes, this is my first time here. And what is our main goal for you to be here and visiting our sunny country? Yes, well, this is a goodwill visit. Yes. So we're here to show our willingness to collaborate and cooperate with the Philippine Navy. All right, so I am with Lieutenant Junior Pablo Alvarez, who's going to be showing me parts of this sizable frigate. So, Lieutenant Junior, I'll follow you. Welcome to the bridge. We are at the bridge of the Nunez Mendez. Yes. And this is a highly sophisticated frigate. Is this your most sophisticated frigate in your fleet? Well, it's actually the second one because we modernized this basis into the Foster 105. It was built after these ones, but this is our most sophisticated system. This frigate is 18 years old. Yes, and will this be where the commander sits? The commander sits is just there. There, okay. On the starboard side. That's the first I've ever seen where the commander sits on the starboard side. Normally it's in the middle, no? For us, in the Spanish Navy, the commander always goes at the starboard side. There is something special about this frigate because your crown princess has actually been on it. Yes, our princess is at the moment going through the academies of the 3 different branches. So this year, in the last course, she was in the Navy, in the Naval Academy. So as she's first experience on a Navy ship was here on board Mendez Nunez in September. Did she stay? She was only for 3 days. Okay. It's what we call our sea batty simply. Thank you so much for taking me around this amazing frigate. It's my pleasure to have met you and have a great voyage back to Spain. Thank you so much. Thank you so much. At yun po naging tour natin dito sa Mendez Nunez, ang frigate ng Spanish Navy. For the Salvador Billionario News Channel. It's official, Liz Ken fans. One of the OG love teams has ended. Sa podcast series na Can I Come In, kinonfirm ni Liza Soberano ang matagal ng spekulasyon na hiwalay na sila ni Enrique Hill, and it happened 3 years ago pa. I've been honestly itching to tell people this because I haven't been very truthful. Ken hasn't been very truthful. Ken and I broke up. The actress says they didn't announce the breakup earlier dahil nakiusap si Enrique na wag muna itong i-reveal. But she admits natakot din siya mag-announce because it might affect her career. Sa The Daily Dish ng Billionario News Channel, chinika ng ex-manager ni Liza na si OG Diaz na may iba na raw ang aktres. Iba nang may-ari yata ng puso ni Liza ngayon. Pero si Enrique is still waiting. 2014 nang magsimula mag-date sina Liza and Enrique, but they only went public about their relationship in 2019. Speculations of their breakup emerged in 2023, but they had repeatedly denied the rumors. Now in lighter news, there's a new K-pop group in town, and nandito sila sa Manila for their promo tour and their shoot sa National Museum. Let's get to know more about rising K-pop sensation NTX in this Agenda Report.
Meet Yongjin, Yeonyuk, Shiha, Changhun, Hojun, Royun, Yoonho, and Sungwon. Members ng rising K-pop group na NTX na nandito sa Manila ngayon for their promo tour. Ang NTX ang unang K-pop group na nakapag-shoot sa kanilang music video sa National Museum sa Maynila para sa isang version ng hit single nilang Over and Over na co-produced with music geniuses from YG Entertainment. Hojun says Filipinos will love NTX's performances, and the group hopes more Filipinos will become NT Fools, or the name they call their fans. 일단 우선 저희가 라이브 퍼포먼스를 잘하는 팀이기도 하고 NT플 분들과 이제 무대 위에서 같이 즐기는 모습을 더 많이 보여드리고 싶고요. 그리고 조금 신나게 놀면서도 음악적으로 공감과 위로를 조금 선물해드리고 싶은 그런 무대를 더 만들고 싶습니다. Excited din ang NTX to perform for the first time sa Manila. Lalo't Filipinos are known to be avid K-pop music fans, and our country takes fandoms very seriously. Enjoy rin daw sila sa Filipino food and culture, and it's this warmth that they also hope to give back to the stage with their epic live performances. So nervous, but I think really good chance, and 저희한테 정말 좋은 시간이 될 거라고 생각하고요. 또 정말 오래 기다리신 저희 필리핀 팬분들을 위해서 저희가 멋진 무대를 준비했으니까 저희는 떨림보다는 얼른 보여드리고 싶은 기대감이 더 큰 것 같습니다. NTX is set to perform this weekend in Ortigas at a free mall show at 4 p.m. Bitin ba kayo? Well, don't worry because they're expected to be back in the country for another performance this October sa Mall of Asia Arena. Parang nahuli ka sa balita. Bakit wala ka doon? Shouldn't you have met them? I know I should, but I was at the Daily Dish making chika with si Oji kasi about Liza. Right. That's why. And we don't want any more standees. Cardboard standees doesn't I count. know. Yes, kailangan totoong His security tao was so strict kasi. I was even trying to smell him. Wala. The cardboard na lang. Freshly off the press. Oo. O ngayon nadiskubre namin ni Pinky, pwede ka palang kumita ngayon. Hindi ba sabi nila, come on, we need eggs. Kulang pala tayo ng itlog sa Pilipinas. Interesting. Oo. So, pwede palang pagkakitaan. So, tanong ko kay Pinky, would you like to have a farm? Oo, chicken farm tayo lahat. Oo, di ba? Pwede ka magpatubo ng poultry. Kaya pala yung top silog ko, pugo na lang. Pugo na lang ngayon? Pero isa lang kasi nakasakit sa batok. Totoo ba? Oo, kulang pala. Pero mo itong bansang ito, kulang ng bigas, kulang ng itlog. Totoo ba? So, kulang sa flood control project. Kulang sa flood control project. Oh, so if you were given a farm, or anong gagawin mo sa farm? Ako? Oo. Yun ang retirement ko. Retirement. Oo. Pero I don't want a big farm. Oo. Ayoko ng malaki. Hindi ako sanay sa malalaking, malawak na lupa. Correct. Ganon. Kasi kailangan mo i-maintain yun, Oo. ano? Tsaka wala akong green thumb. Baka Actually, same. tanda ko. Ay, oo Malay nga mo, naman. Kasi pagtanda ko. 30 years old ka pa lang. Pagtanda mo na lang. Oo. Malay mo, I might take it up. Oo nga. Ako, magpapatubo ako talaga ng manok. Ay, tapos mag-iisabong ka. Kasi walang sabong, ayoko na kumapatay. Yung mga manok ko, hindi rin kakainin, mangingitlog lang sila. Just to sell the eggs. Pupunan mo ang pagkukulang ng mga itlog sa Pilipinas. Yes. Yun. Hindi ako magbebenta sa sa Magnolia Chicken, ganun. Hindi sila kakainin. Ayan, Karina's fresh eggs. She will tapos save the plantita day. pa ako. I'd love to have a farm. Yan. You, Doon what ako would you do? hihinga ng sariwang hangin. Oo, diba? Sarap eh. Wala ka lang gagawin development lang doon. hihinga Silya lang lang ang talaga dadalhin mo. Camping site. Yes. Oo, di Ay, ba? maganda din yung Banding camping yan. site. Oo, camping site depende sa location. Oo, sige. Maglabas ka ng cheque dyan. Bili tayo ng farm. Boss.
Hindi, bumili tayo ng farm para Kaya sa ating green tayo naman. lahat today. Kayang-kaya Ready, mong ready. farm. Ikaw pa. Ako, kayang-kaya ko. Farm. Sakto payday na. Parang lahat kinakaya ko. Oo. Sakto payday na. Oo nga, ano ba ngayon? Ay, Friday na nga pala. Friday, At 7:30 na. And Happy thank you, weekend. Eddie. Happy weekend, Thank you for the everyone. pizza. Hindi pinanalo natin yun. Yun yung ipinanalo natin na Best Newscast. Ngayon lang siya ng libre, 1 year after. At best newscaster ka. Oo nga. Kaya pala yung isang buong pizza sa akin. Iyo lang. So happy weekend everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Ako naman po si Monique Tuzon. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.